Ang kwento ni Adam at Eva. Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang anyo at napuno ng kadiliman. Pagkatapos nagsalita ang Diyos at isang bugso ng liwanag ang pumuno sa sansinukob, kaya nilikha niya ang liwanag. Pinaghiwalay niya ang liwanag mula sa kadiliman at tinawag ang liwanag na araw at ang kadiliman na gabi. Hinati ng Diyos ang tubig at tinawag ang bahagi na lumitaw na kalangitan. Tinipon niya ang tubig sa ibaba at ginawa ang tuyong lupa na lumitaw, at ganoon kung paano nilikha ng Diyos ang dagat at ang lupa. Nagpasya ang Diyos na palamutyan ang lupa ng mga puno, damo, bulaklak, at mga halaman ng iba't ibang uri. Nilikha rin niya ang araw, buwan, at mga bituin upang tukuyin ang liwanag ng araw, gabi, mga araw, panahon, at mga taon. Pinuno niya ang kalangitan ng iba't ibang uri ng mga ibon, ang dagat ng malalaki at maliliit na nilalang, at ang lupa ng mga mababangis na hayop, gumagapang na mga nilalang, mabangis na hayop, at lahat ng uri ng mga hayop. Pagkatapos ng lahat, lumikha ang Diyos ng isang espesyal na bagay. Kinuha niya ang alabok mula sa lupa at hiningahan ito ng buhay upang mabuo ang isang taong buhay na tinawag niyang Adan. Binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan sa lahat ng halaman at hayop sa lupa, sa kalangitan, at sa dagat. Nang buksan ni Adan ang kanyang mga mata, tumingin siya sa paligid at namangha sa magandang hardin na nilikha ng Diyos sa silangan ng Eden. At inilagay siya ng Diyos doon upang pangalagaan at pagyamanin ang hardin. Lahat ay mabuti sa hardin. Nagpalago ang Diyos ng maraming magagandang puno na nagbubunga para kay Adan. Ngunit sa kabila ng lahat, nakita ng Diyos na hindi mabuti para kay Adan na nag-iisa. Ang bawat nilalang sa hardin ay may kapareha maliban kay Adan. Kaya pinatulog ng Diyos si Adan ng malalim. Kinuha niya ang isang tadyang ni Adan at bumuo ng angkop na kapareha para kay Adan, tinawag na Eva, ang ina ng lahat ng nabubuhay. Si Adan at Eva ay nilikha upang kumpletuhin at alagaan ang isa't isa. Magkasama silang namuhay ng mapayapa sa hardin ng Eden. Sa gitna ng hardin may dalawang partikular na puno. Ang isa ay ang puno ng buhay at ang isa pa ay ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Sinabi ng Diyos kay Adan at Eva na malayang kainin ang bawat bunga ng bawat puno sa hardin maliban sa bunga mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Gayunpaman, ang ahas, ang pinakatuso sa mga nilalang na nilikha ng Diyos, ay lumapit kay Eva. Pinaniwalaan nito si Eva na kainin ang bunga mula sa ipinagbabawal na puno, sapagkat kung gagawin niya ito, mabubuksan ang kanyang mga mata at magiging kasing talino ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilala sa mabuti at masama. Tinukso ng mga salita, nakita ni Eva ang ipinagbabawal na bunga na nakabitin sa puno. Habang tinitignan niya ito, lalong naging kanais-nais ang bunga. Kaya't nagpadala si Eva sa tukso at sumuway sa utos ng Diyos. Kinain niya ang bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama at ibinahagi ito kay Adan. Biglang nabuksan ang kanilang mga mata at napagtanto nilang hubad sila. Sa unang pagkakataon, nadama nila ang kahihiyan. Sinubukan nilang takpan ang kanilang mga sarili at nagtago. Naging takot sila dahil nalaman nilang sinuway nila ang Diyos. Hindi nagtagal, narinig nila ang mga yabag ng Diyos habang naglalakad sa hardin. Hinanap sila ng Diyos at tinawag, tinatanong kung bakit sila nagtatago. Ipinagtapat ni Adan na kinain niya ang ipinagbabawal na bunga dahil kay Eva habang sinisisi naman ni Eva ang ahas. Narinig ito ng Diyos, nagalit at nalungkot siya sa kanilang desisyon. Nagpasya ang Diyos na parusahan silang tatlo. Isinumpa niya ang ahas na gumapang sa kanyang tiyan habang buhay at si Eva na magdanas ng malaking sakit sa panganganak. Para kay Adan, kailangan niyang magtrabaho ng may kalungkutan at pawis upang magtaguyod ng kanyang pamilya hanggang sa kanyang kamatayan. Hindi na nila maaaring kainin ang bunga ng puno ng buhay at mabuhay magpakailanman sapagkat nalaman na nila ang mabuti at masama. Pagkatapos ay pinalayas ng Diyos si Adan at Eva mula sa hardin at inutusan ang kanyang mga anghel na bantayan ang hardin. Ang puno ng buhay ay pinoprotektahan ng isang nagniningas na tabak na umiikot sa lahat ng direksyon. Kahit na sa kanilang pagkakasala, mahal pa rin at inaalagaan sila ng Diyos. Ang kwentong ito ay paalala kung paano dinala ng pagsuway sa Diyos ang kasalanan sa mundo. Ngunit ang kwentong ito rin ay paalala ng pag-ibig at awa ng Diyos na laging nariyan para sa mga naghahanap sa Kanya. Sana may napulot kang aral sa kwentong ito. Thank you for watching.